Nagsisimula ang pelikula sa isang dating sundalo, si James Wright, na pumasok sa isang martial arts school sa isang personal na misyon upang hanapin ang isang lalaki mula sa kanyang nakaraan. Ngunit sa simula pa lang, naging komplikado na ang mga bagay-bagay. Ang taong hinahanap niya ay ang ama ng kasalukuyang sensei, isang lalaking may mahigpit na karangalan na tumangging hayaan ng American outsider na insultuhin ang pride ng kanyang pamilya. Inutusan niya ang kanyang mga estudyante na pabagsakin ang dayuhan kaagad, ngunit nabigo sila sa kanilang plano. Gumagalaw si James ng may brutal na katumpakan, pinabagsak sila ng sunod-sunod hanggang sa mapagtanto ng sensei na hindi siya isang pipitsuging kalaban. Inutusan ng kanyang mga tauhan na tumigil at hinihiling sa lalaki kung bakit siya naparito. Bago isiwalat ang sagot, ang kwento ay mabilis na lumipat sa nakaraan hanggang sa taong 1942. Ito ay isang panahon kung kailan tinatapos ng Japan ang pagtatayo sa isang kampong piitan na kilala bilang March of Death, bahagi ng pagtulak nito na agawin ng huling muog ng Timog Silangang Asya. Sa gitna mismo ng kaguluhang iyon ay nakatayo si James, kasama ang kanyang pumanaw na kasamahan, na ang katawan ay kinuha niya mula sa nawasak na eroplano at inilibing siya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Kinaumagahan, ang mga sundalong Hapones ay dumating sa kagubatan na tinutugis ang sinumang nakaligtas na mga kaaway. Si James, na nakatago sa malapit, ay sinubukan silang linlangin gamit ang itinapon na bato, pagkatapos ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Pinabagsak ang isang kaaway at naglagay pa ng explosive mine laban sa kanila. Sa isang sandali, tila siya ay mas nakalalamang, ngunit dumating sa kagubatan ng ibang mga sundalo upang hanapin siya. Napilitang tumakbo siya sa mga puno, ngunit hindi nagtagal ay nakita siya ng matatalas na mata ng mga sundalo. Sa pangwakas na pagkilos ng pagsuway, sinubukan niyang magmatigas para lamang pigilan ng commanding officer ang kanyang mga tauhan sa pagpatay sa kanya. Sa halip, ibinigay ang utos, kunin ng buhay ang sundalong British at dalhin siya sa kampo. Sa loob ng kampo, sinubukan ng mga bilanggo na magpalipas ng oras sa pamamagitan ng paglalaban ng mga gagamba sa maliliit na kahoy. Iyon lang ang libangan nila hanggang sa dumating ang araw ng pagdating ni James. Sa sandaling humakbang siya sa gate, lahat ng lalaki ay napalingon sa kanya. Agad na nakilala ng koronel ng kampo na hindi ito ordinaryong bihag. Si James ay dating commander sa British Air Force, isang lalaking nag-uutos, hindi para tumanggap ng utos. Upang maiwasan ang anumang panganib sa utos ng kampo, nagpa siya ang koronel na ipapatay siya, tahimik, malayo sa iba. Sa unang tingin, tila tinanggap ni James ang kanyang kapalaran. Ngunit sa ilalim ng katahimikan na iyon, handa siyang lumaban para sa kanyang buhay. Nang bumaba ang espada, naiwasan niya ang pag-atake ng may katumpakan na parang kidlat na ikinamatay ng 3 gwardya sa isang mabilis na galaw. Muli, tumakas siya sa masukal na kagubatan kung saan napadpad siya sa nawasak na eroplano. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagtakas. Hindi napansin ang isang bitag, nahuli siya sa nakatagong bitag at aksidenteng nahulog ang kanyang kutsilyo. Kinaladkad siya ng mga sundalo pabalik sa kampo, sabik na ipakita sa commander ang lalaking naglakas loob na lumaban at pumatay sa kanilang mga kasama. Pinagmasdan ng mabuti ng koronel si James, pinunit ang dogtag sa kanyang leeg. Nakatago sa ilalim ng kanyang sinturon, nakakita siya ng medalya para sa kabayanihan, patunay ng kanyang katapangan at katayuan. Palibhas ay humanga, binago ng koronel ang kanyang desisyon. Sa halip na patayin siya, iniutos niyang dalhin si James sa kwartel at hayaang magpahinga. Gayunpaman, ang kanyang gantimpala ay hindi magtatagal. Pagsapit ng umaga, ang opisyal ng Britanya ay mapipilitan sa isa pang nakamamatay na labanan na halos tiyak na magwawakas sa kanyang buhay. Kinagabihan, iminungkahi ng isa sa mga gwardya na patayin siya habang natutulog, ngunit tumanggi ang koronel. Nais niyang masaksihan ng buong kampo kung ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay lumaban sa kanya, isang aral sa takot at kontrol. Ikinulong si James sa loob ng masikip na selda, kung saan nakilala niya ang isang maliit na grupo ng iba pang mga bilanggo.
Karamihan sa kanila ay mga Amerikano. Kabilang sa kanila ang dalawang lalaking naaalala niya, ang isa ay may makapal na balbas at ang isa ay nagngangalang Gabriel. Sinubukan nilang humanap ng pag-asa sa pag-uusap, nagtatanong kung darating ang hukbo ng Britanya upang palayain sila, ngunit walang sinabi si James para hikayatin sila. Mula sa kanilang narinig, may dating mga Vietnamese na bihag din. Ngunit nang dumating ang mga bagong bilanggo, nilipon na silang lahat ng mga Hapones. Nang malapit na sa target ang eskwadron ni James, tinamaan ng kaaway ang kanilang mga eroplano. Mabilis na bumagsak ang kanyang sinasakyang eroplano, bumagsak sa dagat bago siya dinala ng mga alon sa Pampang. Ang utos sa kanilang nakatataas ay malamang na ipinapalagay na ang bawat piloto ay namatay mula sa pagbagsak. Nangangahulugan iyon na hindi sila maililigtas at walang pag-asa na matagpuan pa. Sa loob ng kampo, ipinaliwanag ng mga bilanggo na ang buhay dito ay sumunod sa mahigpit na mga patakaran at bukas, ipapakilala siya sa kanila ni Captain Collins. Ngunit alam na ni James ang kanyang kapalaran. Napatay niya ang mga sundalong Hapones sa kanyang tangkang pagtakas at ngayon ay inaasahan niya ang pagbitay, hindi ang mga aralin sa disiplina sa kampo. Gayunpaman, tumatakbo pa rin sa kanyang isip ang pagtakas muli. Ngunit mabilis siyang binalaan ng mga lalaki na wala itong silbi. Ang kampo ay nakatayo sa isang liblib na isla na napapalibutan ng mga tore ng bantay at mga patrol. Ang sino mang magtangkang tumakas ay mabilis na nanguhuli at kinakaladkad pabalik. Ang kampo na ito ang nagtataglay ng pinakamalakas at pinakamahalagang bilanggo. Ang kanilang lakas ay ginamit para sa pagtatayo ng mga bagong kuta at mga hadlang sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa. Malayo sa Hilaga, may isa pang bilangguan na kilala bilang March of Death. Wala talagang nakakaalam kung ano ang nangyari doon, tanging ang mga dinala sa lugar na iyon, ngunit hindi na nakakabalik. Ang sumunod na umaga ay nagsimula sa mga hiyawan na umalingaw-ngaw sa compound, habang ang mga sundalo ay nagsanay sa pagbuo sa ilalim ng rising sun. Ang hangin ay napuno ng sagupaan ng mga bota at ang kirot ng disiplina. Ito din ang oras ng parusa. Itinali ng mga gwardya ang mga kamay ni James at dinala siya sa gitna ng bakuran. Ngunit sa harap ng karamihan, inutusan ng komandante na putulin ang kanyang mga lubid at inalis siya sa lugar na nagligtas sa kanya para sa isang bagay na mas malaki. Ang tunay na palabas ay darating na. 2 bilanggo ang paparusahan dahil sa pagnanakaw ng dagdag na rasyon at pagtatago nito sa ilalim ng kanilang higaan. Ang parusa sa kanila ay hindi kamatayan, ngunit isang malupit na pakikipaglaban sa nangungunang manlalaban ng kampo, isang labanan na sinadya upang sirain ang espiritu ng bawat bilanggo. Nakakatakot ang hitsura ng nangungunang mandirigma ng kampo. Dahil sa kanyang matinding pagsasanay, ang kanyang mga atake ay napakalakas na kahit na ang pinakamatigas na mga bilanggo ay natatakot sa bawat suntok niya. Ang brutal na pagpapakitang ito ay sinadya upang ipaalala sa lahat ang nangyari sa mga nang-ahas na magnakaw mula sa imperyo ng Rising Sun. Pagkatapos ng punishment fight, ang karamihan ay naghihintay para sa huling mangyayari, ang pagkamatay ni James Wright. Laban sa gayong kalaban, hindi siya dapat magkaroon ng pagkakataon. Ngunit sa loob ng ilang segundo, pinabagsak ni James ang mayabang na manlalaban sa pamamagitan lamang ng 2 tumpak na strike. Nang laki ang mga mata ng koronel, ngunit hindi ito nagpahalata. Walang sabi-sabi, tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang tent. Sa loob, ang kanyang assistant ay nakipagtalo na si James ay hindi dapat manatiling buhay, na ang isang tulad niya ay dapat magdusa hanggang sa kanyang huling hininga. Pero parang iba ang iniisip ng koronel. May kung ano sa kanyang mga mata, isang tahimik na paggalang sa lakas ng kalaban. Nangako siya, gayunpaman, na darating pa rin ang oras ni James sa lalong madaling panahon. Nang maglaon, nakilala ni James si Captain Collins na hindi maitago ang kanyang pagkagulat sa husay ng bagong dating. Nang magpasya ang mga lalaki na magdiwang na may kasamang inumin, inalok ng balbas sarado na bilanggo ang kanyang homemade na inumin, isang mainit na inumin na parang lasang gasolina. Bago gumaan ang mood, pumasok ang mga sundalong Hapon, inutusan si James na mag-report sa koronel. Sa loob ng tent, isang batang nurse ang naghahanda ng mga inumin. Sa ilang sandali, nagpalitan sila ni James ng tingin. Isang bagay na kahit hindi ka magsalita, kusang pipentig ang iyong tunay na nararamdaman kahit na nasa gitna ka pa ng kaguluhan. Hindi siya ipinatawag ng koronel para sa papuri. Nakilala niya ang estilo ng pakikipaglaban na ginamit ni James kanina, mga pamamaraan na minsan ay ipinagbawal sa Japan. Mabilis niyang inilipat ang paksa sa medalyang dala ni James na inihayag na hindi niya ito pag-aari kundi sa kanyang ama.
Binanggit ng koronel na ang kanyang sariling ama ay naging isang bayani ng digmaan kahit na hindi iyon ang dahilan ng pagpupulong na ito. Sa malamig na ekspresyon, kinuha niya ang katana ng kanyang pumanaw na opisyal at gumawa ng isang mababaw na hiwa sa mukha ni James pagkatapos ay inutusan ng kanyang mga tauhan na kunin ang bilanggo. Malinaw ang mensahe, haharapin ni James ang kamatayan sa susunod na araw. Pagdating ng umaga, nagsagawa ng bagong laban ng koronel. Alam na ang ipinagbabawal na estilo ni James ay hindi uobra sa maraming kalaban, ipinadala niya ang 3 sa pinakamalakas niyang tauhan laban sa kanya. Ngunit kahit noon pa man, gumagalaw si James na parang kidlat, dinisarmahan at pinabagsak ang 3 sa loob ng 1 minuto. Habang ang huling suntok ay maaaring wakasan ng kanilang buhay, siya ay nag-alinlangan. Tumanggi siyang pumatay. Ang koronel, na tahimik muli, ay umalis sa ring at bumalik sa kanyang tolda. Nang maglaon, sa bar na itinayo nila, sinabi ni James sa iba na ang mga sundalong iyon ay hindi duwag. Sinusunod lang nila ang mga utos, sinusubukang mabuhay tulad ng iba. Ilang sandali pa, pumalingaw sa buong kampo ang matinding putok ng baril. Iniutos ng koronel ang pagpatay sa mga talunan na mandirigma na nagpapaalala sa lahat na ang awa ay hindi bahagi ng mga patakaran. Alam ni na Gabriel at Collins na lumalala ang kanilang mga pinsala. Hindi magtatagal, ililipat sila sa ibang kampo na walang sinumang nakakabalik. Nang mapagtantong malapit na ang oras, nakaisip si James ng isang desperadong plano. May napansin siyang radyo sa tore. Kung maabot nila ito, maaari silang makipag-ugnayan sa mga puwersang Britanya na nakatalaga sa baybayin. Ang nag-iisang paghahatid na iyon ay maaaring mga hulugan ng kalayaan. Walang pag-aalinlangan, pumayag ang mga lalaki na tumulong. Sa kanilang susunod na shift sa trabaho, nagsagawa sila ng kaguluhan sa mga bilanggo. Napuno ng sigawan ng lugar na nakakuha ng atensyon ng mga gwardya. Bumaba ang sundalo sa tore para putulin ang laban na nagbigay kay James ng pagkakataong kailangan niya. Tumakbo siya patungo sa tore, pumakyat sa itaas, at hinila ang radyo mula sa poste nito bago nagtago sa likod ng isang stack ng sandbag. Habang naghahanda siyang umalis, nakita siya ng nurse, ang babaeng nakita niya kanina. Nang sinubukang asarin siya ng isang sundalo pagkaraan ng ilang sandali, tinanggihan niya ang paghawak nito at sinampal ito sa mukha, ngunit hindi kailanman ipinagkanulo ang presensya ni James. Ligtas na bumalik sa kwartel, itinago ni James ang radyo at nagpa siya ang mga lalaki na maghintay bago magpadala ng signal. Sa ngayon, nakikinig lang sila, umaasang makakarinig ng boses mula sa mga puwersang British o Amerikano sa dagat. Ngunit kinaumagahan, dumating ang hindi inaasahan. Ang koronel ay nagutos ng isang hindi planadong pagpupulong, determinadong alamin kung sino ang nangahas na magtangkang tumakas. Kaagad na napansin nila ang isang bilanggo na kinakabahan at dahil dito, nagpa siya ang koronel na harapin siya. Tinanong ito kung may alam siya kung sino ang taong gustong tumakas. Dahil sa takot, itinuro niya ang kasama niyang si Lopez. Ngunit sa kasamaang palad, pareho silang pinarusahan ng koronel bilang babala sa mga bilanggo na magtatangkang tumakas pa. Pagsapit ng gabi, lumabas ang katotohanan. Nakakita ang lalaki ng maliit na blind spot sa hangganan ng kampo at gumawa ng nakatagong butas sa bakod. Gamit ang pagtuklas na ito, naghanda si James na gumawa ng kanyang hakbang. Nang gabing iyon, nag-iwan siya ng isang dummy sa kanyang kama upang lokohin ang mga gwardya at lumabas ng barak sa tahimik na tulong ng lalaking may balbas. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, lumampas siya sa bakod ng kampo. Nang maglaon, pumasok ang isang gwardya sa selda para mag-inspeksyon at mabilis na napagtanto na nawawala si James. Ngunit nang makita niya na nakatitig ang may balbas na lalaki at masama ang tingin sa kanya, hindi siya nagsalita at lumayo. Samantala, maingat na gumalaw si James sa gubat hanggang sa marating niya ang baybayin. Doon, sa pamamagitan ng static ng radyo, bigla niyang narinig ang mga boses na nagsasalita ng Navajo, ang lihim na code na ginagamit ng mga tropang Amerikano. Kasunod ng tunog, natagpuan niya ang parehong bumagsak na eroplano na nakita niya sa kanyang naunang pagtatangka sa pagtakas. Malapit sa frame nito, nakita niya ang isang metal hook na ginawa para sa paghila at isang bagong ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Kinaumagahan, tinipon ni James ang kanyang mga kapwa bilanggo at sinabi sa kanila ang kanyang natuklasan. Ang mga boses na narinig niya sa radyo ay nagsasalita ng Navajo, isang code na ginagamit lamang ng militar ng Amerika. Nangangahulugan iyon na malapit ang mga puwersa ng Allied, marahil ay naghahanda pa para sa isang pag-atake.
Pagkatapos, ibinalita din niya kung ano ang nakita niya sa kagubatan. Nakakita siya ng tila isang buo na glider. Kung maikakabit nila ito sa isang dumaraan na sasakyang panghimpapawid, maaaring makalipad ito at dalhin sila sa kaligtasan. Ang plano ay tila isang kabaliwan, ngunit ang mga desperado na lalaki ay wala ng ibang paraan. Sa kabila ng panganib, pumayag silang tumulong. Ang kanilang sandali ng pag-asa ay hindi nagtagal. Dumating ang mga sundalo at kinaladkad si James papunta sa koronel. Ang koronel, nang marinig mismo ang mga pagpapadala ng Navajo, ay naniwala na maaaring isali ni James ang wika para sa kanya, ngunit walang alam si James tungkol dito, at kahit na may alam siya, hindi niya kailanman ipagkakanulo ang kanyang bansa. Ang kanyang pagtanggi ay nagpagalit sa koronel na nagutos sa kanyang mga tauhan na igapos ang opisyal ng Britanya at bugbugin siya hanggang sa siya ay lumuhod. Sunod-sunod ang pagpapahirap na ginawa sa kanya at umalingaw sa tentang tunog ng mga patpat na tumatama sa kanyang katawan. Nang tuluyang bumagsak si James, kinalagan siya ng mga sundalo, balak nilang tapusin ang parusa sa pamamagitan ng kanilang mga kamao, ngunit doon na nabuksan ang tunay niyang plano. Gamit ang kanyang huling reserbang lakas, bumangon siya nang may mahusay na katumpakan, isa-isang pinabagsak ang mga gwardya sa harap mismo ng koronel. Ang pagmamasid sa kanyang mga tauhan na matalo at bumagsak sa harap niya laban sa isang bilanggo ay isang kahihiyan na hindi kayang tiisin ng koronel. Dahil sa galit, sumugod siya sa gitna ng kampo at pinatay ang ilang manggagawa sa lugar na ipinahayag na ang iba ay mabubuhay na ngayon sa isang bagay na mas masahol pa sa kamatayan. Hindi nagtagal ay nag-blackout si James, hindi nakayanan ng kanyang katawan ang pambubugbog. Nang imulat niya ang kanyang mga mata makalipas ang 2 araw, nakahiga siya sa infirmary. Si Coronel Ito ay nagutos na siya ay panatilihing buhay sa ngayon. Ang kanyang mga sugat ay ginagamot ng parehong batang nurse na nakita niya noon. Ang kanyang pangalan ay Teresa. 3 buwan na siyang nagtatrabaho sa kampo na nakulong doon katulad ng mga bilanggo mismo. Nang magsimulang magtanong si James sa kanya, pumasok ang isang sundalo, pinutol ang kanilang pag-uusap at pilit silang pinaghiwalay ng walang ibang sinasabi. Nang maglaon ng gabing iyon, nakahiga si James sa kanyang higaan, kalahating may malay dahil sa pagod. Ngunit, bigla siyang nagising nang may maramdaman siyang kakaiba. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang katana na kumikinang sa kanyang mukha. Tumayo si Coronel Ito sa kanyang harapan, nagsasagawa ng isa pang pampublikong pagpatay upang ipaalala sa lahat ang nangyari sa mga magtatangkang tumakas. Ito ay isang malamig na pagtatanghal na sinadya upang panatilihing buhay ang takot, ngunit sa gitna ng kaguluhan, sa wakas ay naging malinaw ang tunay na motibo ng koronel. Wala siyang balak patayin si James ng sikreto. Bawat pagsubok, bawat laban ay naging bahagi ng isang ritual ng karangalan. Nais ni Coronel Ito na mamatay siya sa patas na labanan, sa parehong paraan na itinuro sa kanya ng kanyang sariling sensei noon na ipinapasa ang kanyang mga ipinagbabawal na pamamaraan. Si James, nabugbog sarado ngunit hindi matitinag, ay nagbigay ng mapanghamong tugon. Kung iyon lang ang pinakamahuhusay na mandirigma ng koronel, sigurado siyang makakauwi siya ng buhay. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Coronel Ito. Nagbabala siya na kung matalo ang Japan sa digmaan, walang sino man mula sa kampo ang aalis upang sabihin ang kwento. Kung dumating ang pagkatalo, sisiguraduhin niyang ang bawat bilanggo ay mamamatay kasama niya. Nang sa wakas ay bumalik si James sa kwartel, ang kanyang mga kaibigan ay naghihintay na may mga balita na nagbigay sa kanila ng isang kislap ng pag-asa. Noong umagang iyon, lumipad ang mga eroplanong Amerikano sa itaas na naghulog ng libu-libong sulat sa buong lugar. Ang mga papeles ay tumatawag sa mga sundalo at opisyal ng Hapon, nagbabala na ang mga puwersa ng Allied ay nanunood at alam ang kanilang mga krimen na ginagawa nila sa mga bilanggo. Darating ang hustisya kapag natapos na ang labanan, ngunit nanatiling matigas ang mukha ni James. Sinabi niya sa kanila ang sinabi ni Coronel Ito, na walang plano ang koronel na sumuko o iligtas ang sinuman. Kung bumagsak ang Japan, pipiliin niya ang landas ng isang suicide attack na sisira sa lahat at lahat ng naiwan sa kampo. Ang mga lalaki ay nakikinig sa katahimikan na pagtanto na ang kanilang oras ay nauubos na. Isang gabi, umalis si Gabriel mula sa kampo para tingnan ang glider sa mga puno. Sa kanyang pagbabalik, nakasalubong niya si James, ngunit may nakaharang sa kanilang direktang daan patungo sa kwartel, kaya sinubukan nilang dumaan sa ibang daan. Sa kasamaang palad, nakita sila ng nag-iisang gwardya, at sa kasunod nito, napilitan silang patayin ito ng mabilis upang maiwasang mahuli. Ang ingay ay nagdulot upang marinig ng isang non-commissioned officer at dumating upang mag-imbestiga, at si James, na alam ang reputasyon ng lalaki, ay pinili ang awa sa halip na pagpatay. Tinulungan sila ng sundalong iyon na makabalik sa kwartel para lang iulat ang naunang pagpatay sa mga gwardya.
Sumabog ang mga sundalo sa kwartel ng mga bilanggo at tumahimik ang kampo habang pinaplano ng koronel ang kanyang tugon. Pagsapit ng umaga, inihayag ng koronel kung ano ang nangyari at nagpa siya na alamin kung sino ang mga salarin sa anumang paraan na kinakailangan. Upang iligtas ang mga inosente mula sa sama-samang parusa, humakbang si James at inangkin na siya ang may pananagutan sa kanyang kamatayan. You. Yes. Ang koronel ay humingi ng patunay sa pamamagitan ng pagpilit kay James na gamitin ang kanyang ipinagbabawal na pamamaraan sa isang kapwa bilanggo, ngunit nang tumanggi ang lalaki na gawin ito, pinatay siya ng mga gwardya sa pamamagitan ng pagbaril sa ulo. Pagkatapos ay inutusan si Kapitan Collins na makipaglaban sa mga gwardya, at tulad ni James na nauna sa kanya, natalo niya ang maliit na puwersa na ipinadala upang tapusin siya. Ang mga bilanggo ay dinala pabalik sa kanilang mga higaan na parang mga hayop at natagpuan ni James ang kanyang sarili na muling nakatayo sa harap ng koronel. Sa tense na palitan na sumunod, tinawag niyang duwag ang commander at humingi ng tapat na tunggalian. Ang koronel ay sumagot sa pamamagitan ng pagpapahawak kay James habang siya ay humahampas sa kanyang ulo, pagkatapos ay biglang inutusan ng British na opisyal na itapon sa labas. Nang gabi ring iyon, muling lumabas sina James at Gabriel, pumunta sa gubat patungo sa baybayin upang subukang makipag-ugnayan sa mga puwersa ng US. Nagsalita sila sa isang pinaghalo-halong mga wika upang itago ang kanilang kahulugan mula sa anumang mga patron ng Hapon na tinatago ang mga kahilingan para sa tulong sa loob ng magkahalong mga parirala. I'm not between Atsa, Sunrise, Atsa. Ang kanilang plano ay matapang at kakaiba, ngunit simple. Magnakaw ng signal rocket, paputukin ito para makita sila ng dumadaang eroplano at ipahila sa sasakyang panghimpapawid ang glider na natagpuan ni James. Kung gumana ang rocket, bubuhatin nito ang glider at dadalhin sila palabas ng isla. Ito lang ang paraan para makaalis sila ng buhay sa sinumpang lugar na iyon. Nang bumalik sina James at Gabriel sa kwartel, wala nang laman ng lugar. Magulo ang lugar, patay ang mga ilaw, at bago pa sila makapag-react, isang grupo ng mga sundalo ang pumasok at sinaktan sila. Nagising sila sa dagundong ng mga eroplano sa itaas, ang mga makinang dumadagundong sa kalangitan. Sa malapit, ang mga nurse sa kampo ay tumingala ng may pag-asa, na naniniwalang sa wakas ay dumating na ang mga Amerikano upang iligtas sila. Ilang saglit pa, nagkaroon ng kaguluhan. Nakatali ang mga bilanggo habang umalingaw ang mga pagsabog sa buong isla. Nagsimula na ang pinakahihintay na pag-atake ng US. Nawalan ng kontrol si Coronel Ito. Dahil sa galit, sinimulan niyang patayin ang sino mang makikita niya, mga sundalo at mga bilanggo. Sa gitna ng putok, napagtanto ni James na kailangan nilang makipag-ugnayan sa radyo at muling makipag-ugnayan sa mga puwersa ng US. Ngunit nang matagpuan nila ang aparato, ito ay wasak, nasira sa panahon ng pag-atake. Ang tanging pagkakataon nila ngayon ay ang tore, kung saan maaaring gumagana pa ang isa pang transmitter. Ang mga nurse, na nagpapakita ng hindi inaasahang tapang, ay nagpasya na kumilos. Ginulo nila ang gwardya, nilapitan siya, at tinapos sila gamit ang sarili nilang mga kamay na nilinis ang daan para umakyat ang mga lalaki. Sa tuktok ng tore, agad na nagsimulang magpadala ng SOS signal si Gabriel. Sa ibaba, ang kampo ay bumagsak sa kaguluhan ng magsimulang barilin ng mga sundalong Hapones ang mga bilanggo na sinusubukang tumakas. Si James na hindi kayang tumayo lang at panoorin ang kanyang mga kasama na mamatay nang walang ginagawa. Kumuha siya ng isang baril at nagpaputok, pinabagsak ang ilang mga gwardya upang pukawin sila at lumaban para sa kanilang buhay. Di nagtagal, ang kampo ay naging isang ganap na pag-aalsa. Ang mga bilanggo ay lumaban sa anumang paraan, ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para lumaban para sa kanilang tanging pagkakataon na kalayaan. Sa gitna ng bakbakan, hinarap ni Kapitan Collins ang isa sa mga non-commissioned na opisyal na nagpahirap sa kanila mula pa noong una. Ang kanilang pakikibaka ay mabangis, ngunit panandalian. Nagawa ni Collins na makalamang, ngunit natamaan lamang ng bala sa likod. Ilang sandali pa, habang bumagsak ang kanyang kaibigan, sumulong si James, determinadong tapusin ito. Pumasok siya sa command tent kung saan nakatayo si Coronel Ito na naghihintay na may hawak na espada. Ang dalawang lalaki ay nagharap sa isa't isa sa isang huli at brutal na tunggalian. Nang matapos ito, nakahiga si Coronel Ito na talunan at tumayo si James sa ibabaw niya, duguan, pagod, ngunit nanalo. Hinila ni Gabriel si James palayo sa larangan ng digmaan kasabay ng tunog ng mga makina sa hangin. Ang mga eroplano ay halos nasa itaas at walang oras na natitira upang sayangin.
Habang tumatakbo sila para sa kanilang buhay, itinaas ng isang sundalo ang kanyang baril para barilin sila sa likuran, ngunit humakbang si Coronel Ito at ibinaba ang sandata, tahimik na pinayagan silang makaalis. Iyon ang kanyang huling gawa ng karangalan. Ang dalawang lalaki ay tumakbo sa gubat hanggang sa marating nila ang glider. Sa itaas nila, umikot ang mga sasakyang panghimpapawid ng Amerika para sa kanilang huling pag-atake. Ilang sandali pa, ang mga tropang Hapones ay lumabas sa mga puno, ngunit bago nila marating ang mga takas, nagpaputok ang mga eroplano. Pinunit ng mga bala ang bawat tamaan nito, tinapos ang bawat sundalo, kabilang ang batang gwardya na minsang nagpakita ng awa sa mga bilanggo. Sa gitna ng usok at kaguluhan, hinawakan ni James ang tow cable, ikinabat ito sa glider nang dumaan ng isang US plane. Nahuli ang linya, at ang glider ay tumaas mula sa lupa, tumataas sa malawak na kalangitan. Habang ang isla ay lumiit sa ibaba nila, ang mga lalaki ay nangakong babalik balang araw upang iligtas ang mga nakakulong pa rin sa mga kampo tulad ng isa na kanilang naiwan. Makalipas ang ilang taon, ang pangakong iyon ay humantong kay James sa isang tahimik na paaralan ng martial arts sa Japan. Hinahanap niya ang lalaking minsang nagsanay kay Coronel Ito. Pinaalis ng kasalukuyang master ang kanyang mga estudyante at nakinig habang ipinapaliwanag ni James ang kanyang paglalakbay. Ibinunyag ng lalaki na ang kanyang ama, ang matandang sensei, ay namatay isang taon na ang nakalilipas. Ngunit bago siya namatay, nagsalita siya tungkol sa isang dayuhan na darating balang araw, isang lalaking may dalang mga ipinagbabawal na pamamaraan ng kanilang lahi. Nagtataka, hiniling ng batang sensei si James na ipakita ang mga ito. Sa isang kalmado ngunit tumpak na galaw, gumalaw si James sa mga nakamamatay na atake, huminto sa kaunting paghampas. Naintindihan naman ito kagad ng sensei. Totoo ang mga pamamaraan at hindi may kakaila ang husay ng dayuhan. Nang maalala ang huling salita ng kanyang ama, inilabas niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob ay nakalagay ang isang medalya at isang dog tag na pag-aari ng ama ni James. Ang palitan ay simple, walang salita at puno ng paggalang. Dalawang mandirigma na minsang nahati sa digmaan ay tumayo saglit sa kapayapaan. Sa huling eksena, pagkatapos makuha ni James ang medalya at dog tag, tahimik na umalis si James, nagpapasalamat sa paggalang at karangalan na ipinakita ng kanyang ama. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.